Alam mo ba na kapag nagkasakit ang atay, halos hindi ito nagbibigay ng malinaw na senyales sa mga unang yugto? Kaya maraming tao ang lumilipas ang mga taon nang hindi alam na ang kanilang atay ay unti-unting nag-iipon ng taba, pamamaga, at maging maliliit na peklat na maaaring maging cirrhosis sa hinaharap. At kahit nangyayari na ang pinsala, patuloy na tahimik na nagtatrabaho ang atay, pinoproseso ang kinakain mo, pinangangasiwaan ang asukal, taba, mga toxin at sobra. Hanggang sa isang araw ay magpapa-check up ka o magpapa-ultrasound sa routine at lilitaw ang isang pangungusap na lalong nakakagulat sa maraming tao. May taba sa iyong atay. At ito ang pinakamakababahala. Ang atay na may taba o hepatic steatosis ay nakakaapekto na sa milyon-milyong Pilipino, maging sa mga hindi umiinom ng alak at sa mga taong akala nila ay medyo okay naman ang kinakain nila. Samantala, maaari silang makaramdam ng pagod, bigat sa tiyan, pamamaga, hirap sa pagbaba ng timbang, o mga abnormal na resulta sa laboratorio nang hindi nila alam kung saan nanggagaling ang problema. Ang magandang balita ay maaari mong linisin ang iyong atay at baliktarin ang problemang ito bago ito maging seryoso, tulad ng cirrhosis o cancer sa atay. At lahat ng ito ay nagsisimula sa iyong pagkain. Pero ang pinakamahalaga muna ay iwasan ang lahat ng nagdudumi dito. Ako si Ana Reyes, espesyalista sa Nutrition Clinical, at ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang 9 na pinakamasamang pagkain na maaaring nakakasira sa inyong atay nang hindi ninyo namamalayan. At pansinin ninyo dahil isa sa mga ito ay nasa halos lahat ng bahay at mukhang hindi nakakapinsala, pero maaaring isa ito sa pinakamalaking sanhi ng pagtaba ng atay sa buong mundo. At tandaan, sa dulo ay ipapakita ko sa inyo ang isang karaniwang pagkakamali na nakikita ko araw-araw sa mga kusina, at kapag natutunan ninyong iwasan ito, lubusan nitong mababago ang paraan ng pag-aalaga ninyo sa inyong atay. Sige, simulan na natin ng diretsyo sa numero 9. Matatamis at candy na mula sa pabrika. Dito baka isipin ninyo, uy, isang chocolate o candy paminsan-minsan, hindi naman siguro delikado. At tama, ang problema ay hindi karaniwang isang beses lang. Pero ang matatamis na industrialisado ay isa sa malalaking sanhi ng pagtaas ng kaso ng hepatic steatosis. Ito ay dahil puno sila ng refined sugar, corn syrup at industrial fructose, mga substance na kailangang maproseso agad ng atay. Kapag sobra ang dumarating, ang bahagi nito ay nagiging taba at naipon sa loob ng atay, nagdudulot ng pamamaga at sa paglipas ng panahon ay maliliit na peklat. Pansinin ninyo, ang corn syrup at dagdag na fructose na madalas gamitin sa candy, matatamis at inuming industrial ay lalong problema. At ang pinakamasama, puno pa sila ng kulay, pampalasa at additives na nagpapahaba ng shelf life ng produkto, pero nagpapaikli naman ng buhay ng kalusugan mo. Ngayon, ang epekto ng mga matatamis na ito ay hindi lang sa atay. Bilang nutrisyonista, madalas ko itong nakikita. Kapag mas maraming asukal, taba at artificial flavor ang isang produkto, mas mahirap itong pigilan. Hindi dahil walang disiplina ang tao, kundi dahil ginawa ang mga pagkaing ito para gusto mong buksan pa ang isa pang pakete, kainin pa ang isa pang piraso at patuloy na hanapin pa. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang mabuhay ng walang matatamis. Kung gusto mo ng mas ligtas na opsyon para sa atay, maaari kang pumili, halimbawa ng dark chocolate na 75% o 80% kakao. Homemade na may buong prutas, green juices na may buong prutas, kasama ang balat at hindi sinala, o homemade desserts gamit ang stevia o monk fruit bilang pampatamis. Numero 8, mga merienda na nakabalot tulad ng potato chips, cereal bars at rice crackers o corn snacks. Napakasarap at nakakaakit ng mga ito sa maraming tao. Pero sa likod ng kasiyahang iyon ay malaking problema para sa kalusugan ng iyong atay. Ang mga pagkaing ito ay puno ng trans fats, refined vegetable seed oils, sobrang sodium at napakaraming chemical na additives na nagpapahirap sa atay. Ang madalas na pagkain nito ay nagdudulot ng tahimik na pamamaga at pagtaba sa atay, lubhang nagpapataas ng panganib ng pagpalya ng organo kahit wala kang nararamdamang sintomas sa simula. Pansinin ninyo, ang trans fats ay lalong mahirap dahil hindi tulad ng natural fats na medyo kayang hawakan ng katawan, nahihirapan ng atay na maproseso ng maayos ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagpo-promote ng pagtaba at pamamaga sa loob ng atay, binabago ang tamang paggana nito. At kung hindi agad titigil ang pinsala, maaari itong umabot sa fibrosis, cirrhosis at sa pinakamalalang kaso ay cancer sa atay. Ngayon ito ay mahalaga.
Para mapanatiling malutong at masarap ang mga meryendang ito, naglalagay ang industriya ng maraming sodium at flavor enhancers, tulad ng monosodium glutamate. Ano ang problema? Sa dami ng kinokonsumo, nagdudulot ito ng pagpipigil ng tubig at lalong nagpapahirap sa atay. Bukod pa rito, ang mataas na sodium sa ultra-processed foods ay maaaring magpataas ng blood pressure, na lumilikha ng mapanganib na siklo para sa puso at utak. Sa paglipas ng panahon, nawawala ang kakayahan ng atay na maproseso ang mga toxin na nagiiwan sa katawan na mahina laban sa mas malalang problema. Ang payo ko bilang nutrisyonista: kung gusto mong bawasan ang pamamaga sa atay at pangalagaan ang kalusugan, lubhang bawasan o iwasan ng buo ang mga packaged snacks. Numero 7, donuts at mga pang-industriya na cake at pastel. Kung may isang bagay na sobrang perpekto ang pagsasama ng asukal at taba pati na artificial ingredients, iyon ang mga donuts, cakes at industrial pastries. At ang kombinasyong iyon ang nagiging sobrang mapanganib para sa atay. Ito ay isang tunay na metabolic kick. Pansinin ninyo, trans fats, refined sugar at white flour sa iisang produkto. Perpektong recipe para sa pagtaba at pamamaga, hindi lang sa atay kundi pati na rin sa arteries. Kaya kung gusto mong linisin ang atay at ang buong katawan, ang pagbabawas sa ganitong uri ng pagkain ay isa sa pinakamahalagang desisyon. Ngayon, kailangan nating maging praktikal. Bilang nutrisyonista, mas gusto kong matutunan ninyong palitan kaysa bawalan ng tuluyan. Maaari kayong gumawa ng homemade versions gamit ang whole wheat flour, oats, prutas, olive oil, avocado o extra virgin sesame oil, at pampatamis tulad ng stevia o monk fruit. Ganito, maaari ka pa ring mag-enjoy paminsan-minsan nang hindi ito nagiging araw-araw na pasakit sa iyong atay. Mabuti, puntahan na natin ang numero 6. Mayroon tayong puting kanin. Oo, narinig ninyo ng tama. Ang pagkaing ito na akala ng marami ay healthy at harmless ay maaaring malaking problema sa atay kapag mali ang pagkonsumo. Ang totoo, ang puting kanin ay refined carbohydrate. Kapag kinain ito, ang starch ay mabilis na nagiging asukal. Ito ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na nangangailangan ng maraming insulin. Kapag paulit-ulit ito araw-araw, ito ay humahantong sa insulin resistance, isa sa mga pangunahing sanhi ng taba sa atay, lalo na kapag kasama pa ang ibang pagkaing binanggit ko. Isa pang malaking problema, hindi tulad ng brown rice na may fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, ang puting kanin ay dumaan sa refining process na tinanggal ang karamihan sa nutrients. Kaya hindi ka gaanong mabusog, na nagreresulta sa sobrang pagkain at pagtaas ng timbang, isa sa pinakamalaking risk factor para sa problema sa atay. Ako ay mahilig sa kanin at bilang nutrisyonista, hindi ko ito dapat demonihin ng tuluyan. Hindi bawal habang buhay, kundi matutong gamitin ng mas tama. Kung maaari, kadalasan ay pumili ng brown rice, quinoa, munggo o iba pang may fiber dahil mas mabagal ang pagtaas ng asukal at mas nakakabusog. At kung kakain ka ng puting kanin, samahan mo ito ng gulay, protina at healthy fat tulad ng olive oil o avocado. Ang ganitong kompletong pagkain ay lubhang nagbabago ng reaksyon ng katawan at mas kaibigan sa atay mo. At maghanda kayo dahil mula rito papasok na tayo sa mga pinakamapanganib na pagkain sa listahan. Napaka-normal na ng mga ito kaya karamihan ay hindi maisip kung gaano ito agresibo sa atay kapag mali ang pagkonsumo. Numero 5, mga processed meats, hotdog, ham, mortadella, bacon at iba pang embutido. Ang mga ito ay kabilang sa pinakamasama para sa atay dahil pinagsasama ang saturated fats, sobrang sodium at preservatives na nagpapahirap sa atay. Kapag madalas itong kasama sa pagkain, nagpo-promote ito ng pagtaba, pamamaga at komplikasyon sa atay na may taba. At pansinin ito, ang World Health Organization mismo ay nagbabala na ang processed meats ay cancer-causing, lalo na sa digestive system. Ang mga ito ay may nitrates at nitrites na nagiging toxic substances sa katawan nagdudulot ng chronic inflammation at nagpapataas ng panganib ng malalang sakit sa atay tulad ng cirrhosis at cancer sa atay kahit hindi ka umiinom ng alak. Kaya kung gusto mong protektahan ang iyong atay, hindi mahirap. Lubhang bawasan ang processed meats. Sa halip na hotdog o ham, pumili ng mas simpleng protina tulad ng manok, isda, itlog, munggo o lean meats sa moderasyon. At kung mahilig ka sa embutido, gawin itong paminsan-minsan lamang, hindi regular sa ref. Bilang nutrisyonista, lagi kong sinasabi, hindi lang kailangan alisin ng atay ang nagpapasama, kailangan din idagdag ang nakakatulong.
Higit pang gulay, madahong gulay, buong prutas na may balat, munggo at whole grains. Ito ang nagiging tunay na protective meal. At ngayon sa numero 4 ay isang pagkaing masakit, ang pizza. Pero pansinin, hindi problema ang pizza kapag homemade o paminsan-minsan na may magandang ingredients. Ang problema ay ang industrial version, yung frozen or mababa ang kalidad na nagiging inflammatory bomb. Refined flour, masasamang taba, sodium, at nakakapinsalang additives. Ang masa na gawa sa white flour ay katulad ng puting tinapay o puting kanin, mabilis nagpapataas ng blood sugar at nagpapahirap sa pancreas na maglabas ng maraming insulin. Kapag paulit-ulit, ang atay ay sobrang nagtratrabaho at mas madaling mag-ipon ng taba. Pero hindi lang sa masa ang problema. Maraming processed cheese na puno ng bad fats, sodium, additives at oxidized oils. Kaya kung mahilig ka sa pizza, hindi mo kailangang tanggalin ito. Gawin itong mas simple, homemade at tunay. Gumamit ng whole wheat dough or slow fermented, totoong tomato sauce, moderate cheese, gulay sa ibabaw at salad sa gilid. Ganito, hindi na ito paulit-ulit na pasakit kundi isang masayang pagkain na may balanse. Sa numero 3 ay isa sa mga hindi komportableng topic, mga pulang karne na hindi processed, lalo na ang matataba tulad ng beef ribs o pork belly. At gusto kong linawin, hindi ibig sabihin na isang beses kang kumain ng karne ay nasira na ang atay mo. Ang problema ay kapag masyadong madalas ang matatabang cuts, at lalong kapag sinusunog o hindi inaalagaan ang dami. At ito ay mahalaga. Hindi pareho ang maayos na nilutong karne kumpara sa sinunog, nasunog o sobrang init na niluto. Kapag nasusunog ang karne sa mataas na temperatura, nabubuo ang mga substance tulad ng heterocyclic amines at polycyclic aromatic hydrocarbons na hindi kaibigan ng atay. Kaya kung mahilig ka sa karne, hindi mo kailangang bawalan. Pumili ng leaner cuts, huwag sunugin, samahan ng gulay at kontrolin ang dami. Para sa simpleng gabay, huwag lalampas sa 500 gramo bawat linggo. Humigit kumulang 2 hanggang 3 beses na karne depende sa laki. Numero 2. Ordinaryong ice cream na nabibili sa supermarket at hindi homemade o artisanal. Ang panganib ay para makamit ang creamy texture at matinding flavor, pinagsasama ng mga ito ang refined sugar, corn syrup, poor quality fats, additives, at kung minsan, artificial sweeteners. Madaling kainin ng sobra, pero mahirap iproseso ng metabolismo. Bukod pa rito, marami ang may added fructose na madaling ginagawang taba ng atay kapag sobra. Pero bilang tapat, hindi ko sasabihing, huwag nang kumain ng ice cream. Gusto ko lang bigyan kayo ng mas magandang option. Maaari kayong gumawa ng homemade gamit ang saging o frozen fruits, na may natural yogurt, dark cacao, berries o kaunting stevia kung kailangan. At kapag bibili ng ordinaryong ice cream, gawing maliit na serving, paminsan-minsan lamang, hindi buong galon habang nanonood ng TV gabi-gabi. Ngayon dumating na tayo sa pinakahihintay. Kung may isang produkto na dapat ninyong alisin sa routine ASAP, ito. At pagkatapos ay ipapakita ko sa inyo ang pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga kusina araw-araw na nakakasira sa milyon-milyong atay. Numero 1. Soft drinks at industrial juices. Mukhang walang kaso ang mga inuming ito, pero ang totoo ay mga bomba sila ng asukal, artificial sweeteners at chemical additives na tahimik na sumisira sa kalusugan ng atay. Isa sa bawat 3 matanda sa mundo ay may taba sa atay at ang mga pagkaing nasa listahang ito ang salarin. Ang pinakamalaking problema ng soft drinks at artificial juices ay ang sobrang taas na nilalaman ng corn syrup or industrial fructose, mga sangkap na iba ang pagproseso ng atay kumpara sa natural na asukal sa prutas. Kapag sobra, mabilis itong nagiging taba. Ito ay nag-overload sa atay at nagpapataas ng tsansang magkaroon ng cirrhosis at cancer sa atay. Para bigyan kayo ng idea, isang lata ng soft drink ay maaaring may higit sa 10 kutsara ng asukal. Maraming diet or zero sugar na version ay may artificial sweeteners na bagamat hindi nagpapataas ng blood sugar, ay nakakaabala sa gut microbiota at buong metabolismo. Kung gusto ninyong protektahan ang atay at bawasan ang risk ng hepatic steatosis, isa sa pinakamahalagang desisyon ay tanggalin sa routine ang soft drinks, colas at artificial juices. At kung gusto ninyo ng may lasa, hindi kailangang puro asukal. Maaari kayong gumawa ng tunay na green juice na may celery, spinach, luya, kaunting blueberries o pulang mansanas na may balat para maging matamis. At importante, huwag isala dahil mas maraming fiber at mas mababa ang epekto sa blood sugar kaysa sa sinalang juice. At ang ipinangako ay utang.
Narito ang karaniwang pagkakamali sa organisasyon na nakikita ko sa mga kusina. Walang laman ng mga sangkap na nagpoprotekta sa atay. Lagi kong sinasabi bilang nutrisyonista, ang kusina ay dapat magmukhang natural na parmasya. Ang layunin ay kapag nagsandok ka na ng pagkain bago umalis sa kusina, nasa harap mo na ang maliliit na health boosters na madaling idagdag. Halimbawa, dinurog na bawang, extra virgin olive oil o avocado oil, turmeric na may paminta, chia seeds, nuts, herbs, lemon, pre-washed vegetables o pre-cooked beans. Ito ang nagiging ordinaryong pagkain, tunay na protective meal na puno ng fiber, antioxidants, good fats at anti-inflammatory compounds na nag-aalaga sa atay. Hindi ito magic or miraculous detox. Ito ay matalinong organisasyon na ginagawa araw-araw. Kung gusto ninyong magpatuloy pa ako sa paggawa ng ganitong videos, iwan ninyo sa comments.